Naranasan mo na bang gumawa ng kabutihan sa kapwa, pero ikaw pa ang minasama? Magandang araw ng Biyernes, minamahal kong kapanalig. Purihin ang pagmahal nating Diyos na patuloy na nag-aanyaya sa atin na manatiling mabuti at kumakapit sa tama, sa gitna ng kasamaang nakapaligid sa atin. Samahan niyo rin po kami mga Daughters of St. Paul sa Pilipinas sa aming pasalamat sa Diyos sa 85th Foundation Anniversary ng aming kongregasyon. Hari nawang patuloy kaming gamitin ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita gamit ang social communications media. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ano ang marapat nating gawin kapag minasama ang kabutihang ginagawa natin? Ito ang sasagutin sa atin ng mabuting balita ngayon. Nang nakapagpalaya si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya't sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung may sandatang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Ngunit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko. Kapanalig, naranasan mo na bang gumawa ng kabutihan sa kapwa, pero ikaw pa ang minasama? Ganito ang naranasan ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Marami siyang pinagaling na inaalihan ng demonyo, pero pinagbintangan pa siyang kaanib ng mga demonyo. Marahil, isang strategy ng demonyo ang sirain ang credibility ni Jesus upang hindi na niya ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa panahon natin ngayon, high-tech na rin ang demonyo. Ginagamit niya ang social media upang sirain ang mga taong gumagawa ng kabutihan sa pamamagitan ng mga mapanirang fake news. Isa itong paraan upang yurakan ang dignidad at alisan ng kredibilidad ang mga taong gumagawa ng kabutihan at lumalaban sa kasamaan. Kaya, lumalabas na masama ang mabuti at pilit pinagaganda ang public image ng gumagawa ng masama. Kapanalig, huwag sana tayong maging mapanghusga sa kapwa dahil lamang sa mga nababasa natin sa social media. Sa halip, manaliksik at maging mapanuri bago maniwala. Hindi lang yan kapanalig. Huwag rin sana tayong magpadala sa bugso ng ating galit sa taong gumawa sa atin ng masama dahil maaari itong maging entry point ng demonyo sa ating buhay. Sa halip, patuloy po tayong gumawa ng mabuti kahit sa taong gumawa sa atin ng masama. Ipagdasal din natin ang kanilang pagbabalik loob sa Diyos upang mabawasan ang mga naghahasik ng fake news at mapanirang puri sa social media at sa ating lipunan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon,
Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.